Ang malaking tarangkahan ng Hacienda del Sol ay bumukas na tila isang mabagal at pagod na halimaw. Mula sa sinasakyang tricycle, tanaw ni Dalisay ang isang napakahabang daan na nalililiman ng dalawang hanay ng mga puno ng mangga. Sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay na sa unang tingin ay parang palasyo. Ngunit habang papalapit, unti-unting nararamdaman ni Dalisay ang bigat sa hangin. Ang mansyon ay malaki at puti, ngunit ang pintura nito ay may mga bahid na ng lumot at luma. Ang hardin, na dapat sana'y puno ng buhay, ay pinamumugaran ng mga tuyong dahon, maging ang mga bulaklak ng bougainvillea na gumagapang sa pader ay tila nawalan na ng kulay. Para itong isang magandang larawan na unti-unti nang binubura ng panahon at kalungkutan. "Dito na po tayo, ma'am," sabi ng driver ng tricycle. Bumaba si Dalisay, hawak ang kanyang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at lahat ng pag-asa na dala niya mula sa kanilang probinsya. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niya ang trabahong ito. Para sa pag-aaral ng mga kapatid niya, para sa gamot ng kanyang ina. Isang matandang kasambahay na nagngangalang Manang Elma ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ngumiti si Dalisay, ngunit ang nangiting isinukli sa kanya ay pilit at malungkot. "Ikaw si Dalisay, hindi ba? Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyor Amihan." Sa pagpasok niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan. Ang sahig na gawa sa nara ay makintab, ngunit ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng alingawngaw na tila sumisigaw sa kalawakan ng bahay. Ang mga muebles ay antigo at mamahalin, ngunit nababalutan ng manipis na alikabok. May isang malaking hagdanan sa gitna at sa pader sa tabi nito ay nakasabit ang isang malaking family portrait, isang masayang pamilya, isang magandang babae, isang makisig na lalaki, at isang batang lalaki na may ngiting abot-tenga. Ngayon, ang nangiting yon ay isang multo na lamang. Dinala siya ni Manang Elma sa isang silid-aklatan na amoy luma at hindi nabubuksang mga libro. Nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila ang isang lalaki. Matangkad ito at malapad ang balikat. Nang humarap ito, nakita ni Dalisay ang mukha ng lalaki mula sa litrato, ngunit ang anyo nito ngayon ay ibang-iba. Si Amihan del Sol ay may mga matang pagod at walang kislap. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may suot siyang damit pambahay na lukot. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang permanenteng guhit ng pighati. "Ikaw ang bagong tagapag-alaga?" Tanong niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Oo po, senyor," sagot ni Dalisay, bahagyang yumuko. "Ako po si Dalisay Reyes." Tinitigan siya ni Amihan mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagparamdam sa kanya na siya ay isang baso na maaaring mabasag anumang oras. "Ang kailangan ng anak ko ay hindi awa, Miss Reyes," mariing sabi ni Amihan. "Ang kailangan niya ay isang taong mag-aalaga sa kanya, hindi isang taong titingnan siya na parang isang problemang kailangang ayusin. Kung hindi mo yon kaya, malaya kang umalis ngayon din." Ang mga salita ay matalim, ngunit sa likod ng lamig nito, nakita ni Dalisay ang isang bagay pa. Takot. Ang takot ng isang amang hindi alam kung paano aabuti ng sariling anak. "Naiintindihan ko po, senyor," mahinang sagot ni Dalisay. "Narito po ako para alagaan si Sinag." Tumango si Amihan, tila kontento na sa sagot. "Manang Elma, ihatid mo na siya sa kwarto ni Sinag." Sumunod si Dalisay sa matanda paakyat sa malawak na hagdanan. Ang bawat baitang ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ang bahay na ito ay hindi lang malungkot. Ito ay may sakit. Ang kwarto ni Sinag ay malaki, puno ng mga laruan na halatang hindi ginagalaw. Sa isang sulok, malapit sa bintana, nakaupo sa sahig ang isang batang lalaki. Nakatingin lamang ito sa labas. Yakap-yakap ang isang maliit na laruang kotse na sira ang isang gulong. Hindi man lang ito lumingon nang sila'y pumasok. "Sinag, anak,"
Malumanay na tawag ni Manang Elma. Ito si Dalisay, ang bago mong ate. Walang naging reaksyon ng bata. Ang kanyang mga mata ay blangko, isang bintana sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Ito si Sinag, ang batang nawalan ng tinig at nangiti sa parehong araw na nawalan siya ng ina. Umupo si Dalisay sa sahig, hindi masyadong malapit. Sapat lang para makita siya ng bata kung sakaling lumingon ito. Ngunit nanatili itong parang estatwa. Bigla, mula sa labas ng bintana, isang ibon ang dumapo sa sanga ng puno. Kumanta ito ng napakaganda. Sa isang saglit, tila gumalaw ang mga mata ni Sinag, sinundan ng ibon. Ngunit nang lumipad ito palayo, bumalik din sa dati ang kanyang tingin. Naiwan silang dalawa sa kwarto nang umalis si Manang Elma. Hindi nagsalita si Dalisay. Naramdaman niyang ang katahimikan ay isang wika na kailangan niyang matutunang intindihin. Maya-maya, may nahagip ang kanyang mata sa isang mesita sa tabi ng kama. Isang picture frame. Nakatayo ito, ngunit nakabaliktad. Ang litrato ay nakaharap sa mesa. Dahan-dahan, sa hindi malamang dahilan, nilapitan niya ito. Itinayo niya ang frame. Ito ang babae sa family portrait. Si Tala. Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw, puno ng buhay. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Dalisay, nakatayo na si Sinag. Ang kaninang blangkong mga mata ay ngayon ay puno ng takot at galit. Nanginginig ang buong katawan nito. Bumuka ang bibig nito, ngunit walang salitang lumabas. Tanging isang garalgal na tunog, isang sigaw na hindi makawala. Sa isang iglap, kinuha ng bata ang isang display na babasagin sa ibabaw ng aparador at ibinato ito sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Kasunod ng tunog ng nababasag na salamin. Nagwala si Sinag. Itinulak niya ang mga libro, hinagis ang mga laruan. Ang kanyang mga kamay ay nagpupumiglas laban sa isang kaaway na hindi nakikita. Hindi natakot si Dalisay. Ang nakita niya ay hindi isang batang nagwawala. Ang nakita niya ay isang batang nasasaktan, isang batang nalulunod. Nang huminto ang bata, humihingal at nanginginig sa isang sulok, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi para hawakan ito, kundi para lamang damayan. Nagsimula siyang pulutin ang mga bubog ng nabasag na frame, maingat, isa-isa. Nakita niya ang litrato ni Tala. Ngayon ay may mga guhit na dahil sa basag na salamin. Ngunit sa ilalim ng isang piraso ng bubog, may isa pang bagay. Isang pilas ng litrato na tila pinunit mula sa orihinal. Kinuha niya ito. Ito ay kapiraso ng mukha ni Tala. Nang baliktarin niya ang maliit na piraso, may nakita siyang sulat kamay. Tila bahagi ng isang mas mahabang pangungusap. Nakatayo doon. Sa gitna ng nagkalat na bubog at katahimikan, binasa ni Dalisay ang mga salitang magiging simula ng lahat. Mag-iingat ka, kay... Ang kasunod na pangalan ay nasa nawawalang bahagi ng papel. Mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, pinagmamasdan ni Amihan del Sol ang hardin sa ibaba. Ang lugar na ito, ang kanyang naging kanlungan. Ang apat na sulok na ito, na napapaligiran ng mga libro at ng amoy ng lumang papel, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang kaya niyang kontrolin ang lahat. Sa labas ng mga pader na ito, ang lahat ay gumuho. Narinig niya ang nangyari sa kwarto ni Sinag kahapon. Ang sigaw, ang basag na salamin, isa na namang kabiguan. Ilang tagapag-alaga na ba ang sumubok at umalis? Huminga siya ng malalim. Pilit ibinabalik ang atensyon sa mga papeles ng hasyenda na nasa kanyang mesa. Mga numero, mga tubo at lugi. Ang mga ito ay simple. Ang mga ito ay may lohika. Hindi tulad ng sakit na nararamdaman niya o ng katahimikan ng kanyang anak. Pero ngayon, may kakaiba. Ang katahimikan sa labas ay hindi mabigat. Hindi ito ang katahimikang sanhi ng kalungkutan.
Ito ay isang katahimikang may laman. Muli siyang sumilip sa bintana. At doon niya nakita si Dalisay. Nakaupo ito sa damuhan, sa ilalim ng puno ng akasya. Sa harap niya ay si Sinag, nakaupo sa parehong distansya, tulad ng isang maingat na hayop na nagmamasid. Walang pilitan, walang salitaan. Ang ginagawa lang ni Dalisay ay kumuha ng mga nalaglag na dahon at, sa hindi maipaliwanag na paraan, ginagawa itong mga maliliit na tau-tauhan. Isang dahon na pinilo sa gitna ay nagiging isang ibon. Dalawang dahong pinagdikit ay nagiging isang mananayaw. Anoong kalokohan ito? Bulong ni Amihan sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pangungutya, hindi niya maiwasang manatiling nakatingin. Pinapanood niya ang dalaga. Ang paraan ng paggalaw ng mga kamay nito ay malumanay at may katiyakan. Hindi ito nagpapapansin. Tila may sarili itong mundo. Isang mundong gawa sa mga dahon at imahinasyon. Isang tahimik na dula ang nagaganap sa damuhan at ang tanging manunood ay ang kanyang anak. At bigla, sa isang iglap, bumalik si Amihan sa nakaraan. Isang maaraw na hapon, halos isang taon na ang nakalipas. Magkatabi sila ni Tala sa parehong hardin na yon. Hawak ni Tala ang isang dahon ng gumamela. "Tingnan mo, Ann," nakangiting sabi nito. Kahit ang pinakasimpleng dahon, may kwento. Pwedeng maging bangka, pwedeng maging bubong ng bahay ng mga langgam. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay ang dahon sa kanyang palad. Ang init ng kamay ni Tala, ang kislap sa mga mata nito. Huwag mong hahayaang makalimutan ni Sinag na maglaro, ha? Na sa bawat simpleng bagay may mahika. Ang alaala ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Napapikit siya ng mariin, pilit na iwinawaksi ang imahe. Nang magmulat siyang muli, ang nakita niya ay hindi na si Tala, kundi si Dalisay na may parehong sinseridad sa kanyang mga mata habang dahan-dahang inilalapit ang isang dahong ibon kay Sinag at doon nangyari ang himala. Dahan-dahan, dahan-dahan na parang isang slow motion na pelikula, itinaas ni Sinag ang kanyang kamay. Ang maliliit niyang daliri na laging nakakuyom o nakahawak ng mahigpit sa sirang laruan ay dahan-dahang bumuka at hinipo nito ang dulo ng dahon. Isang simpleng paghipo. Ngunit para kay Amihan, iyon ay parang isang lindol. At may sumunod pa. Isang tunog. Hindi ito salita. Hindi ito sigaw. Ito ay isang mahinang-mahinang tunog na nagmula sa lalamunan ni Sinag. Isang tunog na halos isang taon nang hindi naririnig ni Amihan sa bahay na ito. Isang mahinang hikhik. Isang pigil na halakhak. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Amihan ang hawak niyang folder. Kumalat ang mga papeles sa sahig na nara. Ngunit hindi niya ininda. Ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong mundo, ay nakatuon sa maliit na tunog na yon. Ang unang halakhak. Kinagabihan, hindi mapakali si Amihan. Pabalik-balik siya sa kanyang opisina. May nabasag sa loob niya. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng maliit na bitak. Lumabas siya para kumuha ng isang basong tubig. Naabutan niya si Dalisay sa kusina. Nag-aayos ng mga pinagkainan. Nakatalikod ito. Hindi alam na may nakatingin. Tumikhim siya. "Miss Reyes." Nagulat si Dalisay at agad na humarap. "Senyor Amihan, may kailangan po kayo?" Tinitigan niya ito. Ang simple nitong damit, ang buhok na nakapusod lang. Walang kahit anong pambihira sa kanya, ngunit may nagawa siyang isang bagay na hindi nagawa ng pera, ng mga doktor, o maging siya. Nag-aalangan siyang nagsalita. Ang mga salita ay tila mabigat sa kanyang dila. "Salamat," sabi niya. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Para kanina. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Dalisay na agad napalitan ng isang maliit at nahihiyang na ngiti. "Wala po iyon, senyor. Si Sinag po ang..."
Magaling. Tumangulang si amihan at mabilis na umalis. Dala ang kanyang baso ng tubig. Ngunit sa pagtalikod niya, naramdaman niya ang isang kagaanan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, sa halip na bumalik sa kanyang kwarto, dinala siya ng kanyang mga paa sa ibang direksyon, sa dating opisina ni Tala. Binuksan niya ang pinto. Ang lahat ay nasa ayos, eksakto kung paano niya ito iniwan. Ang kanyang amoy ay naroon pa rin. Isang matamis na halo ng jasmine at mga lumang libro. Tila isang musoleo, isang dambana sa isang buhay na hindi na maibabalik. Umupo siya sa silya nito, hinaplos ang makinis na kahoy ng mesa. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang drawer sa kanang bahagi ng mesa. Laging nakalak iyon. Si Tala lang ang may susi. Ngunit ngayon, nakita niya ang maliliit na gasgas sa paligid ng seradura. Tila may nagtangkang buksan ito gamit ang isang matulis na bagay. Sinubukan niyang hilahin. Nagulat siya nang bumukas ito. Ang loob ay magulo. Ang mga folder na dati maayos na nakasalansan ay nagkadahig-dahig. Alam niya, dahil minsan niyang sinilip si Tala habang nag-aayos dito, may hinahanap siya. Tiningnan niya ang mga label, Hacienda Finances, Suppliers, Personal. May isa pang folder sa ilalim. Ang label nito, Family Investments. Binuksan niya ito. Karamihan sa mga papeles ay naroon pa. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, na may kulang. May mga importanteng dokumento na nawawala. Sino ang papasok dito at ano ang hinahanap nito? Biglang bumalik sa isip niya ang pilas ng litrato na nakita ni Dalisay. Mag-iingat ka kay... Ang lamig na naramdaman niya ay hindi na lamang dahil sa kalungkutan. Ngayon, ito ay may kasama ng panganib. Lumipas ang ilang araw na may dalang kapansin-pansing pagbabago. Ang bigat sa hangin ng Hacienda del Sol ay tila bahagyang gumaan. Si Dalisay at Sinag ay madalas nang nasa hardin. Hindi pa rin nagsasalita ang bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula na nang magkaroon muli ng kislap. Sumusunod na ito ng tingin, tumuturo. At minsan, kapag nag-iisa sila, may mga mahihinang tunog na kumakawala sa bibig nito, tila mga salitang naghahanap ng lakas upang mabuo. Para kay Dalisay, ang bawat maliit na progreso ay isang malaking tagumpay. Ang dating pag-aalinlangan sa mga mata ni Senyor Amihan ay napapalitan na ng panakanakang pagtitiwala. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanila mula sa bintana ng silid-aklatan. At sa isang saglit, may nakikita siyang bahid ng pasasalamat sa mukha nito. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay nakatakdang mabasag. Isang hapon, habang tinuturuan ni Dalisay si Sinag kung paano gumawa ng korona mula sa mga bulaklak ng santan, isang ugong ng makina ang kanilang narinig. Isang kumikinang na itim na sasakyan ang dumaan sa mahabang daanan papunta sa mansyon. Huminto ito sa mismong tapat ng malaking pinto. Ito ay bago sa paningin ni Dalisay. Ang sasakyan ay tila hindi bagay sa nananahimik at nalulumang hasyenda. Lumabas si Manang Elma at ilang kasambahay, ang mga muka ay nagtataka. Maging si Dalisay ay napatayo, hawak sa kamay si Sinag, na tila naramdaman din ang pagbabago sa hangin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula rito, lumabas ang isang babae. Napatigil ang paghinga ng lahat. Si Manang Elma ay napaatras, nabitawan ang hawak na pamunas. Ang ibang kasambahay ay napasinghap, ang iba'y napakrus. Si Dalisay ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang babae ay nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Ang buhok nito ay alon-alon at ang kanyang mukha ay ang mukha mula sa litrato. Ang mukha ni Tala del Sol. Diyos ko! Isang multo. Narinig ni Dalisay na bulong ng isang hardinero. Ngunit hindi ito isang multo. Ang paraan ng paglakad nito ay puno ng buhay at kumpiyansa. Ngumiti ito, isang perpektong nangiti,
Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Walang init, walang sinseridad. Sakto namang bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si amihan na tila narinig ang kaguluhan. At doon, sa harap ng hagdanan, natigilan siya. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang mga papeles na hawak niya ay isa-isang nalaglag sa sahig. "Aan?" sabi ng babae. Ang boses ay malambing, ngunit may kakaibang talas. "Hindi mo ba ako sasalubungin?" Si Dalisay ay nakatingin lamang, hindi maintindihan ang nangyayari. "Paanong sa silaw?" Halos pabulong na, sabi ni amihan. Ang pangalan ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Dire-diretsyong lumakad ang babae, si Silaw, paakyat ng hagdan. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya si amihan ng mahigpit. "Ako nga, An. Nagbalik na ako." Nananatiling parang bato si amihan sa kinatatayuan. Ang mga kamay ay hindi gumagalaw para yumakap pabalik. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong sakit ng nakaraan at pagkalito sa kasalukuyan. Bumitaw si Silaw sa pagkakayakap at humarap sa lahat. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri ang bawat sulok ng hasyenda. "Maraming nagbago, pero nandito na ako para ayusin ang lahat." Ang mga mata niya ay napadako sa gawin ni Dalisay at Sinag. Ang kanyang nganyang ngiti ay lalong lumapad. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, ang bawat hakbang ay tila isang pag-angkin sa teritoryo. "At ito na pala ang pamangkin ko," sabi niya. Ang boses ay puno ng huwad na pananabik. Lumuhod siya sa harap ni Sinag. "Sinag, baby, Tita Silaw is here. Hindi mo na kailangang malungkot. I'm here now. Ako na ang mag-aalaga sa'yo." Ikinubli ni Dalisay si Sinag sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang panginginig ng bata. Ang maliliit nitong kamay ay humigpit ng todo sa kanyang bestida. Ngunit hindi iyon ang nakagulat sa lahat. Mula sa likod ni Dalisay, sumilip si Sinag. Tiningnan niya ang mukha ni Silaw. Ang mukha na kamukhang kamukha ng kanyang ina. Ngunit ang reaksyon nito ay hindi pagsasaya o pagtataka. Ang mga mata ng bata ay nanlaki sa matinding takot. Ang kanyang katawan ay nanigas. At pagkatapos, isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang sigaw na puno ng purong lagim. Mas malakas at mas masakit kaysa sa sigaw niya noong unang araw. Umatras si Sinag, natatakpan ng mga tainga, at nagtago ng buo sa likod ni Dalisay, na tila ba ang babae sa harap niya ay isang halimaw. Nawala ang ngiti sa mukha ni Silaw. Sa isang saglit, bago niya ito muling naibalik, nakita ni Dalisay ang tunay na anyo sa mga mata nito. Isang tinging malamig. Isang tinging puno ng galit at pagkainis na direktang nakatutok sa kanya. Para itong isang ahas na handang manuklaw, iyon ang unang pagkakataon na nagtama ang kanilang mga mata. At alam na agad ni Dalisay sa kaibuturan ng kanyang puso na ang pagdating ng babaeng ito ay hindi magdadala ng lunas. Ito ang simula ng isang bagyo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dalisay. Matapos ang eksena sa hardin, nagkulong lang si Sinag sa kwarto at hindi na lumabas. Pinatulog niya ito nang may malaking takot pa rin sa mga mata. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napadaan siya sa guest room kung saan pansamantalang tumutuloy si Silaw. Bahagyang nakabukas ang pinto. May kausap ito sa telepono. Ang boses na kanina'y malambing ay ngayon ay mabagsik at puno ng pagbabanta. "Sinabi ko ng ayos na ang lahat," narinig niyang sabi ni Silaw. "Huwag kang mag-alala. Ang pader na yon ay malapit ng gumuho." Napatigil si Dalisay. Anong pader? Sino ang kausap niya? Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa dilim ng pasilyo. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Ang mga salita mula sa punit na litrato ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Mag-iingat ka kay..." Ngayon, pakiramdam niya, alam na niya kung kanino. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang yugto sa buhay ni amihan. Ang pagkakaroon ni Silaw sa bahay,
ay tulad ng panonood ng isang lumang pelikula na pamilyar sa iyo ang bawat eksena, ngunit alam mong may mali sa mga artista. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay, mga tila inosenteng komento at kilos. Ang kampanya ni Silaw ay hindi isang tahasang pagsalakay. Ito ay isang mabagal at maingat na pagtatanim ng lason. Isang tanghali, habang nasa hapagkainan, isang pamilyar na amoy ang gumising sa pandama ni Amihan. Adobong puti, ang paboritong-paborito ni Tala. Naalala ko, ganitong-ganito ang turo sa akin ni ate kung paano ito lutuin. Masayang sabi ni Silaw habang inilalapag ang isang mangkok sa harap ni Amihan. Sana magustuhan mo, para kahit paano, maramdaman nating kasama pa rin natin siya. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Amihan. Tiningnan niya ang adobo. Puti nga ito, ngunit kulang sa paminta. Sumubo siya. Ang lasa ay malapit, ngunit hindi pareho. Alam niya, dahil daan-daang beses na niyang pinanood si Tala habang nagluluto. Mas maasim ang timpla ni Tala, mas maraming suka, ngunit hindi siya umimik. Ayaw niyang sirain ang sandali. Ayaw niyang maging ang taong pupuna sa isang mabuting intensyon. Kaya tumangulang siya. Masarap, sabi niya. At isang anino ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Silaw. Ang mga bulong ay nagsimula kinagabihan. Nasa opisina si Amihan, sinusubukang ibalik ang sarili sa trabaho nang pumasok si Silaw na may dalang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pasensya na kung nakikialam ako. Panimula niya, ang boses ay nag-aalangan. Napansin ko lang kasi kanina. Binigyan ni Dalisay ng mangga si Sinag. Kumunot ang noo ni Amihan. Anong masama doon? Hindi mo ba natatandaan? Noong bata pa si Sinag, nagkaroon siya ng maliliit na pantal pagkatapos kumain ng maraming mangga. Sabi ng doktor, may mild allergy siya. Hindi naman delikado, pero nakakaawa kung mangangati siya. Huminga ito ng malalim. Siguro hindi lang nasabi sa kanya. Nakakabahala lang. Paano kung sa susunod, ibang bagay na mas malala ang maibigay niya? Ang mga salita ni Silaw ay tila mga langgam na gumapang sa isipan ni Amihan. Oo nga, natatandaan niya ang insidenteng iyon. Isang maliit na bagay, ngunit sa isang ama na laging nangangamba para sa kapakanan ng anak, ito ay isang malaking pulang bandila. Kinaumagahan, ipinatawag niya si Dalisay. Bakit mo binigyan ng mangga si Sinag? Tanong niya. Ang boses ay walang init. Po, senyor? Nagtatakang tanong ni Dalisay. Opo. Kasi po, itinuro niya po iyon kahapon. Gusto niya raw pong tikman. Isang maliit na piraso lang naman po ang ibinigay ko. May allergy siya doon, Dalisay. Mariing sabi ni Amihan. Hindi mo ba alam yon? Hindi ka ba nagtanong muna? Wala po kasing nagsabi sa akin, senyor. Pasensya na po. Sabi ni Dalisay, bakas ang pagkalito at sakit sa kanyang mukha. Hindi ko po sinasadya. Alam ko. Bumuntong hininga si Amihan, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Basta sa susunod, maging mas maingat ka. Huwag mong ibibigay ang kahit ano nang hindi mo muna ipinapaalam sa akin o kay Manang Elma. Tumalikod siya. Hindi na hinintay ang sagot ni Dalisay. Naramdaman niya ang titig nito sa kanyang likod. Isang titig na nagtatanong, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang 2 araw. Pag-uwi ni Amihan mula sa pag-iikot sa plantasyon, narinig niya ang boses ni Silaw mula sa kwarto ni Sinag. Puno ito ng sigla. Tingnan mo, Sinag. Mas maganda, hindi ba? Mas maliwanag. Sumilip siya sa pinto at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Ang ayos ng kwarto ni Sinag ay binago. Ang kama ay inilipat sa kabilang pader. Ang mga kurtina ay pinalitan ng mas matingkad na kulay.
Ang mga laruan ay nakaayos sa isang estanteng hindi kayang abutin ng bata. At ang pinakamasakit sa lahat, ang maliit na mesa sa sulok kung saan laging gumagawa ng mga tau-tauhang dahon si Dalisay ay malinis na. Wala nang kahit isang dahon. Ano ang nangyari dito? Tanong niya. Ang boses ay may bigat. Humarap si Silaw, ang nangiti ay hindi nawawala. Inayos ko lang, Ann. Masyado kasing madilim at malungkot dito. Ito ang gusto ni ate, di ba? Isang masayang kwarto para sa anak niya. Muli, ginamit nito ang pangalan ni Tala bilang isang kalasag. Tsaka tinanggal ko na rin yung mga tuyong dahon sa mesa. Basura lang yon. Baka pamahayan pa ng mga insekto. Basura. Inulit ni Amihan sa kanyang isipan. Hindi na niya kinaya. Bumaba siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. May kung anong naguudyok sa kanya. Dumiretso siya sa kusina, palabas sa likod bahay kung nasaan ang mga basurahan. Binuksan niya ang isa. Sa ibabaw ng mga balat ng gulay at iba pang basura, naroon sila. Ang mga nilikha ni Dalisay. Ang dahong ibon. Ang dahong mananayaw. Nakakalat, walang buhay. At itinapon na parang walang halaga. Maingat niyang dinampot ang isa. Ang maliit na ibon na naging sanhi ng unang halakhak ng kanyang anak. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Isang tuyong dahon lamang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng pag-asang unti-unting niyuyurakan. Nakatayo doon. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, naramdaman ni Amihan ang isang malalim na pagkabahala. Ang isip niya ay nagtatalo. Sa isang banda, naroon si Silaw, ang buhay na imahe ng kanyang asawa, na nagsasabing alam niya kung ano ang tama. Sa kabilang banda, naroon ang tahimik na dalagang ito na sa pamamagitan ng basura ay nagawa ang isang bagay na hindi nagawa ng yaman niya. Ang pasayahin, kahit sandali, ang kanyang anak. Sino ang paniniwalaan niya? Ang multo ng nakaraan o ang bulong ng isang bagong simula? Ang mga sumunod na araw para kay Dalisay ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Bawat galaw niya ay tila may nanonood. Bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat. Ang presensya ni Silaw ay isang malamig na anino na bumubuntot sa kanya saan man siya magpunta. Ang mesang dati pinaggagawaan niya ng mga laruang dahon ay wala na. Ang mga kurtina sa kwarto ni Sinag ay pinalitan. Ang mga maliliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa bata ay unti-unting binubura, pinalitan ng mga bagay na ayon sa kagustuhan ni Tala. Laging paalala ni Silaw, naramdaman ni Dalisay ang paglayo ng loob ni Senyor Amihan. Ang dating namumuong tiwala ay napalitan muli ng pader ng pagdududa. Nasasaktan siya, ngunit hindi siya sumuko para kay Sinag. Ang bata ang tanging dahilan kung bakit siya nananatili. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang dumating sa probinsya ng Luntian. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana na parang isang nagagalit na higante. Ang ulan ay bumubuhos na tila walang katapusan. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay pinalitan ng nakakakilabot na tunog ng kalikasan. Nasa kwarto ni Sinag si Dalisay, sinusubukang pakalmahin ito. Nakaupo ang bata sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa bawat dagundong ng kulog, ang buong katawan nito ay napipitlag. Bigla, isang nakakasilaw na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang kulog na yumanig sa buong bahay. At pagkatapos noon, kadiliman, nawalan ng kuryente. Isang garalgal na tunog ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. Ang tunog ng purong takot. Naramdaman ni Dalisay ang pag-akyat ng sindak sa dibdib ng bata. Sinag, huwag kang matakot. Mahinahong sabi ni Dalisay. Kinakapa ang kanyang paligid. Nandito lang si Ate Isay. Hindi kita iiwan. Kinapa niya ang kanyang bulsa at nakuha ang kanyang luma, ngunit maaasahang cellphone. Binuksan niya ang flashlight nito.
Isang maliit na bilog ng liwanag ang tumanglaw sa kanilang dalawa. Nakita niya ang mukha ni Sinag. Puno ito ng luha. Nanginginig ang mga labi nito. Sa halip na yakapin ito ng mahigpit na alam niyang lalo lang makakapagpanik dito, umupo si Dalisay sa sahig sa tapat niya. Itinutok niya ang ilaw sa pader na nasa kanilang harapan. "Tingnan mo," malambing niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang kamay sa harap ng ilaw. Isang anino ang nabuo sa pader. Isang ibon. Iginagalaw niya ang kanyang hinlalaki at ang anino ay tila isang ibong lumilipad. Napatigil sa pag-iyak si Sinag. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay napako ngayon sa anino sa pader. Gumawa pa si Dalisay ng ibang hugis, isang aso na tumatahol, isang kuneho na may mahahabang tenga, isang paru-paro. Sa bawat anino, may kasama itong kwento. Ang sabi ng lola ko, bulong ni Dalisay, kapag may bagyo, ang mga bituin daw ay nagtatago sa likod ng mga ulap. Pero hindi ibig sabihin na wala na sila roon. Naghihintay lang sila. At pagkatapos ng ulan, sisilip silang muli, mas maliwanag kaysa dati. Hindi niya alam na sa madilim na pasilyo, sa bahagyang nakabukas na pinto, may isang taong nakatayo. Si Amihan. Nang mawala ng kuryente, ang una niyang inalala ay si Sinag. Tumakbo siya paakyat, handang harapin ang isang nagwawalang anak. Ngunit ang naabutan niya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Isang eksena ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Naririnig niya ang bawat salita ni Dalisay. Ang kwento tungkol sa mga bituin. Naalala niya ang sinabi noon ni Tala na ang bawat bituin sa langit ay kaluluwa ng mga mahal sa buhay na nagbabantay. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Silaw, nakita ni Amihan ang malinaw na pagkakaiba. Si Silaw ay nagdadala ng mga alaala ni Tala. Ngunit si Dalisay ay lumilikha ng mga bagong sandali ng pag-asa. Dahan-dahan, pumasok si Amihan sa kwarto. Hindi siya umimik. Umupo siya sa sahig, hindi kalayuan sa kanila, sa isang madilim na bahagi ng silid. Nakinig lang siya. Kaya, huwag kang matakot sa dilim, Sinag, pagpapatuloy ni Dalisay. Dahil sa dilim, mas nakikita ang liwanag. Sa sandaling iyon, tila napagod ang kamay ni Dalisay sa pagkakabukas ng cellphone. Dahan-dahan itong bumabagsak. Bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, isang kamay ang sumalo dito. Ang kamay ni Amihan. Nagulat si Dalisay. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Ang kanilang mga kamay ay naglapat sa dilim. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Ang kislap ng kuryente na dumaloy sa kanilang dalawa ay mas malakas pa kaysa sa kidlat sa labas. Nagkatitigan sila sa maliit na liwanag na nagmumula sa cellphone. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan na iyon, isang bagay ang naunawaan. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Bigla, bumalik ang kuryente. Ang ilaw sa kisame ay sumindi. Binubura ang mahikang nilikha ng dilim. Agad na binawi ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula. At sa pintuan, nakatayo si Silaw. Nakataas ang isang kilay nito. Ang kanyang mukha ay madilim at hindi mabasa. Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mukhang ang saya niyo dito, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Ang gaan ng loob. Pero bukas na bukas din. Kailangan nating ipaayos ang security system. Alam mo na, Ann, dumarami na ang magnanakaw sa panahon ngayon." Ang mga salita ay binitiwan na parang isang babala, isang banta. Ang liwanag sa gitna ng bagyo ay biglang nilamon muli ng isang mas madilim na anino. Ang init ng kamay ni Dalisay, ang liwanag ng kanyang cellphone sa dilim, ang kwento tungkol sa mga bituin. Ang mga imaheng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Amihan, tulad ng isang kantang hindi niya maialis sa kanyang ulo. Sa loob ng ilang araw matapos ang bagyo, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala, isang pahiwatig ng pag-asa.
Ang pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay hindi na kasing tigas ng dati. Nakikita niya si Dalisay hindi na bilang isang simpleng tagapag-alaga, kundi bilang isang liwanag. Ngunit ang liwanag ay may kasamang anino. At ang anino sa bahay na ito ay may pangalan, Silaw. Napapansin niya ang matatalim na tingin nito kay Dalisay kapag nakatalikod ito. Naririnig niya ang mga pasaring nito na nakabalot sa matatamis na salita. Isang umaga, habang nagkakape siya sa beranda, ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. An tulong! Ang sigaw ay nagmula sa itaas. Puno ito ng sindak. Si Silaw. Agad na tumakbo paakyat si Amihan. Ang puso niya'y kumakabog. Naabutan niya si Silaw sa master's bedroom, ang dating kwarto nila ni Tala. Nagkakalkal ito sa isang maliit na jewelry box. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng luha. Nawawala. Humihikbing sabi ni Silaw. Nawawala ang kwintas ni ate. Anong kwintas? Naguguluhang tanong ni Amihan kahit alam na niya ang sagot. Ang diamond necklace niya. Yung huling regalo mo sa kanya bago mangyari ang lahat. Hagulgol niya. Kinuha ko sana para ipalinis. Pagtingin ko, wala na. Ang kwintas na yon, ang huling simbolo ng pagmamahal niya kay Tala. Ang tanging bagay na may halaga, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa alaala. Naramdaman ni Amihan ang pag-akyat ng galit at lamig sa kanyang sikmura. Hanapin nating mabuti. Baka nailipat mo lang, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili at si Silaw. Ngunit ang paghahanap ay naging isang palabas. Ang buong bahay ay nagkagulo. Si Silaw, na umiiyak, ay nag-utos sa lahat ng kasambahay na halughugin ang bawat sulok. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Manang Elma at ang ibang katulong ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay palihim na sumusuhulyap sa iisang direksyon. Kay Dalisay. Si Dalisay ay nakatayo lamang sa isang tabi. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Tumutulong siya sa paghahanap. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila binabantayan. Sa tingin ko, wala naman dito sa mga pangunahing silid, sabi ni Silaw. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Para lang makasiguro tayong lahat, kahit labag sa loob ko, pwede bang silipin natin ang mga kwarto ng mga katulong? Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang mungkahi ay isang direktang akusasyon. Walang umimik. Si Amihan, na ayaw maniwala, ay wala nang nagawa kundi tumango. Ang alaala ni Tala ay kailangang mabigyan ng hustisya. Sinimulan nila sa kwarto ni Manang Elma at ng iba pa. Walang nakita. Ang huling silid ay ang maliit na kwarto ni Dalisay sa tabi ng kusina. Pumasok sila. Ang silid ay simple at malinis. Isang maliit na kama, isang lumang aparador, at ilang personal na gamit. Si Dalisay ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pasensya na, Dalisay, sabi ni Silaw. Ang boses ay puno ng huwad na awa. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Kinapa niya ang mga damit na nakatupi. At pagkatapos, itinaas niya ang isang luma at kupas ng damit pambahay ni Dalisay. Mula sa bulsa nito, dahan-dahan siyang may dinukot. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang diamond necklace. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga kasambahay. Ang mga tingin ng pagdududa ay naging tingin ng paghatol. Si Dalisay ay napaurong, napailing. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Hindi po akin yan. Halos pabulong niyang sabi. Hindi ko po alam. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Ngunit ang ebidensya ay naroon. Kumikinang sa palad ni Silaw. Isang hatol na walang paglilitis. Lumapit si Silaw kay Amihan, muling umiiyak. Wag na nating palakihin ito. Wag na nating tawagin ang pulis.
Tumingin siya kay Dalisay na may awa sa kanyang mga mata, isang perpektong pag-arte. Baka nagigipit lang siya. Kawawa naman. Maawa tayo. Ang mga salita ni Silaw ang nagsilbing huling pako sa kabaong. Ang alok niya ng awa ay mas masakit pa sa isang parusa. Inaalis nito ang pagkakataon ni Dalisay na ipagtanggol ang sarili. Hinaharangan nito ang daan patungo sa katotohanan. Si Amihan ay nakatitig lamang kay Dalisay. Ang imahe niya noong gabing bumabagyo, ang babaeng nagdala ng liwanag, ay biglang nabura. Ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero, isang magnanakaw, isang sinungaling na sumira sa pinakasagradong alaala ng kanyang asawa. Ang pag-asa na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang naging abo. Ang naramdaman niya ay hindi lang galit. Ito ay isang malalim, nakakawasak na pagkabigo. Lumapit siya kay Dalisay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga matang ngayon ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ngunit hindi na niya ito nakita. Ang nakita na lang niya ay ang kanyang sariling kabiguan. Sa isang boses na malamig at basag, binitiwan niya ang mga salitang wawasak sa mundo ni Dalisay. Bakit, Dalisay? Pinagkatiwalaan kita. Bakit, Dalisay? Pinagkatiwalaan kita. Ang mga salitang yon ni Senyor Amihan ay paulit-ulit na tumatatak sa isipan ni Dalisay. Mas matalas pa sa mga bubog na pinulot niya noong unang araw. Para itong isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit ay hindi dahil sa akusasyon. Ang sakit ay dahil nanggaling ito sa taong nagsimula na siyang paniwalaan. Nasa loob siya ng kanyang maliit na kwarto, dahan-dahang inililigpit ang kanyang mga gamit. Ang bawat damit na tinutupi niya ay tila may bigat ng 1,000 alaala. Ito ang blusang suot niya nang una niyang marinig ang halakak ni Sinag. Ito ang paldang suot niya noong gabing bumabagyo, noong naglapat ang kanilang mga kamay ni Senyor Amihan sa dilim. Ngayon, ang lahat ng iyon ay bahagi na lang ng isang masakit na panaginip. Hindi siya umiiyak o siguro naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang mamanhid na pakiramdam, isang malalim na pagkapagod. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang perpektong patibong, isang mahirap na tulad niya laban sa makapangyarihang Pamilya del Sol? Walang maniniwala sa kanya. Mula sa siwang ng pinto, naramdaman niya ang isang presensya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Senyor Amihan. Nakatayo lang ito roon, nakasandal sa hamba ng pinto. Isang tahimik na bantay sa kanyang paglisan. Hindi ito nagsasalita. At ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 salita ng panunumbat. Pakiramdam ni Dalisay, isa siyang kriminal na hinihintay na lang bitayin. Isinara niya ang kanyang bag. Tapos na. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling pamamaalam. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, nilampasan si Amihan na tila hindi ito nakikita. Umakyat siya sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang bundok ng pighati. Nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto ni Sinag si Silaw. Nakahalukip-kip. Isang ngangiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito pinansin ni Dalisay. Dumiretso siya sa loob. Naabutan niya si Sinag na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang sirang laruang kotse. Nang makita siya nito na may dalang bag, tila may naunawaan ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dahan-dahan itong napatayo. Lumuhod si Dalisay sa harap niya. Pinilit niyang ngumiti, ngunit ang ngiti ay nabasag ng luhang biglang bumalong sa kanyang mga mata. Sinag, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Aalis na si Ate Isay, pero huwag kang mag-alala ha, maging mabait ka.
Maging matatag ka. Hinaplos niya ang buhok nito. Paalam na, Sinag. Sa pagtalikod niya, naramdaman niya ang isang mahigpit na paghawak sa kanyang braso. Napalingon siya. Nakakapit si Sinag sa kanya. Mahigpit. Ang mga mata nito, na dati malungkot o blangko, ay ngayon ay nanlilisik sa galit. Isang galit na hindi niya pa kailanman nakita. Tumingin ang bata sa may pintuan kung saan nakatayo na ngayon si Silaw at si Amihan na kapwa nagtataka sa inaasal nito. Bumuka ang bibig ni Sinag at isang tunog ang lumabas. Hindi ito salita, hindi ito iyak. Ito ay isang garalgal, galit na tunog na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan. Isang sigaw ng pagtutol, itinaas ng bata ang kanyang kabilang kamay. Nanginginig, itinuro nito ang sirang laruang kotse sa sahig, ang simbolo ng aksidente. Pagkatapos, sa isang mabagal at tiyak na galaw, inilipat nito ang daliri at itinuro si Silaw. Kotse, si Silaw, walang nakaintindi. Ngunit ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Anong ginawa mo sa kanya? Malamig na tanong ni Silaw, nakatingin kay Dalisay. Anong ibinulong mo sa bata? Sa sobrang bigat ng damdamin, galit, pagkalito, at ang pagnanais na makapagsalita, si Sinag ay nagwala. Sa isang malakas na sigaw ng pagkabigo, itinulak niya ang isang maliit na estante ng mga libro na nasa tabi niya. Nagkalat ang mga libro sa sahig, ngunit isang libro ang naiiba. Isang luma, leather-bound na libro ang bumagsak at bumukas sa sahig. Isang diary. Napadako ang tingin ni Amihan dito. Kilala niya ang sulat kamay sa pahinang iyon, ang sulat kamay ng kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, malinaw na mababasa ang huling isinulat ni Tala bago ang araw ng kanyang kamatayan. Isang pangungusap na nagpabago sa lahat. May malaking utang si Silaw. Kailangan ko siyang kausapin. May malaking utang si Silaw. Kailangan ko siyang kausapin. Ang mga salitang iyon na isinulat ng kamay ni Tala ay tila humiwa sa hangin ng silid. Dinampot ni Amihan ang diary, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa muli ang pangungusap. Totoo ito. Ito ang katotohanan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang misteryosong pagkawala ng mga dokumento sa opisina ni Tala, ang pilit na pagbubukas sa drawer, at ngayon, ito, isang motibo. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa diary at tumitig ng diretso kay Silaw. Sa unang pagkakataon, hindi na ang mukha ni Tala ang nakita niya, kundi ang mukha ng isang estranghero na may itinatagong lihim. Silaw, ano ito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang pagkagulat sa mukha ni Silaw ay panandalian lamang. Sa isang iglap, ito ay napalitan ng isang bagay na mas epektibo, ang itsura ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay biglang namuo ng luha. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Kaya pala, bulong niya, tila sa sarili. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalala ni ate sa akin. Lumapit siya kay Amihan. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pasanin. Totoo yan. Pag-amin niya, ang boses ay basag. May problema ako noon sa pera. Isang masamang investment. Naloko ako. Hinawakan niya ang braso ni Amihan. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Desperado. Pero tinulungan ako ni ate. Siya ang nag-ayos ng lahat. Pinautang niya ako para makabayad. Iyon ang dahilan kung bakit kami magkikita noong araw na yon. Para ibigay sa akin ang huling tulong na kailangan ko. Para makalaya na ako sa problema. Ang kwento ay perpekto. Makatotohanan. At ginawa nitong bida si Tala. Isang bagay na alam niyang hindi kayang questionin ni Amihan. Pero hindi ko maintindihan. Naguguluhang sabi ni Amihan. Kung ganoon, bakit ganyan ang reaksyon ni Sinag sa'yo?
Dito na ipinasok ni Silaw ang pinakamabisa niyang lason. Tumingin siya kay Dalisay, na hanggang ngayon ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap si Sinag. Ang tingin ni Silaw ay puno ng pag-unawa at awa. Hindi ba't nagtataka ka rin? Malumanay niyang sabi. Mula nang dumating ang babaeng yan, nag-umpisang maging kakaiba ang mga kilos ni Sinag. Ang pagwawala, ang pagturo. Hindi kaya siya ang may kinalaman sa mga taong naghahabol sa akin noon. Ang mungkahi ay tila isang kidlat na tumama kay Amihan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga pinagkakautangan ko, masasamang tao silaan, mga loan shark. Gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Patuloy ni Silaw. Ang kanyang boses ay naging isang takot na bulong. Paano kung ipinadala nila si Dalisay dito? Para magmanman, para alamin kung nasaan ang pera, para gamitin si Sinag laban sa akin, laban sa pamilya natin. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay kumalma na sa yakap ni Dalisay. Tingnan mo, ang dali niyang makuha ang loob ng bata. Ang dali niyang manipulahin ang isang batang walang kakayahang magsalita. Baka kung ano-ano ng kasinungalingan ang ibinulong niya sa isipan ng pamangkin ko. Ang bawat salita ni Silaw ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Amihan. Ang luhika ay baluktot, ngunit ang takot na kaakibat nito ay totoo. Ang takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang imahe ni Dalisay na nagpapakalma kay Sinag noong gabing bumabagyo ay biglang nag-iba ng kahulugan. Hindi na ito isang kilos ng kabutihan, kundi isang posibleng kilos ng manipulasyon. Ang pagturo ni Sinag ay hindi na isang sigaw ng katotohanan, kundi isang resulta ng pagtuturo ng isang taong may masamang balak. Ang pagdududa, na mas malakas pa kaysa sa ebidensya ng isang ninakaw na kwintas, ay bumalik ng may buong puwersa. Dahil ngayon, hindi na lang isang alahas ang nakataya, kundi ang buhay at kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak. Tumingin si Amihan kay Dalisay. Ang babaeng minsan niyang nakitaan ng pag-asa, ay ngayon ay mukhang isang malaking banta. Ang pagtitiwalang nagsimulang mamuo ay tuluyan ng gumuho, naging abo na tinangay ng hangin ng takot. Pumunta siya sa tabi ni Sinag. Dahan-dahan, kinuha niya ang bata mula sa pagkakayakap ni Dalisay. Umiwas si Dalisay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at sakit. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Hawak ang kanyang anak. Tumingin si Amihan kay Dalisay. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Isang desisyong idinikta ng lason ni Silaw. Ang pag-alis ni Dalisay ay hindi na lang dahil sa isang ninakaw na kwintas. Ito ay para protektahan ang kanyang pamilya. Manang Elma, tawag niya sa intercom. Ang boses ay malamig at pinal. Ihanda ninyo ang huling sahod ni Miss Reyes. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang pader na hindi na kayang tibagin. Kailangan mo nang umalis. Ngayon din. Kailangan mo nang umalis. Ngayon din. Ang mga salita ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na sampal. Ngunit walang sakit. Ang naramdaman lang niya ay isang nakakabinging katahimikan na lumamon sa buong paligid. Ang mga akusasyon ni Silaw, ang takot sa mga mata ni Senyor Amihan, ang paglayo ni Sinag, lahat ay tila isang panaginip, isang masamang panaginip na hindi niya magawang mag-isa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ang sasabihin niya? Anong depensa ang ilalatag niya laban sa isang kasinungalingang kasing lawak ng karagatan? Manhid na bumaba siya ng hagdanan, hawak ang kanyang bag na ngayon ay tila mas mabigat pa kaysa noong dumating siya. Sa sala, naghihintay si Manang Elma. Sa kamay nito ay isang sobrang makapal, ang kanyang huling sahod. Dalisay, iya. Nagsimulang magsalita ang matanda. Ang mga mata ay puno ng awa at pagkalito.
Hindi ako. Ayos lang po, manang. Putol ni Dalisay. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay mas masakit tingnan kaysa sa isang daang patak ng luha. Salamat po sa lahat. Pero ang kwintas, huwag na po nating pag-usapan, sabi ni Dalisay. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Manang Elma, ngunit hindi niya ito ibinulsa. Dumiretso siya sa opisina kung saan nakatayo si Amihan, nakatalikod at nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay isang madilim na silweta laban sa papalubog na araw. Dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa mesa. Hindi ko po kailangan yan, senyor, mahinang sabi niya. Humarap si Amihan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo, ngunit sa likod ng mga mata nito, nakita ni Dalisay ang isang bagay na mas malala pa sa galit, isang malalim na pagod at pagkabigo. Kunin mo na. Pinagtrabahuhan mo yan, sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ang pinunta ko po dito ay para magtrabaho, para alagaan si Sinag. Hindi po para sa pera, sagot ni Dalisay. Ang boses niya ay nanatiling kalmado sa kabila ng bagyo sa kanyang dibdib. Hindi ko po matatanggap ang perang galing sa maling akala. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Mga tanong na hindi matanong. Ito ang pinakamabuti para sa anak ko. Sa wakas ay sabi ni Amihan, tila kinukumbinsi ang sarili higit kanino man. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa puso ni Dalisay. Hindi ang pagnanakaw, hindi ang kasinungalingan, kundi ang ideyang siya ay isang panganib sa batang minahal niya ng buong puso. Tumango siya. Wala nang dapat pang pag-usapan. Sana gumaling na po si Sinag, sabi niya. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad sa bawat hakbang papalayo sa opisina, papalabas ng malaking pinto, papalayo sa mansyon. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkaputol ng mga hibla na nag-uugnay sa kanya sa lugar na yon. Ang bawat hakbang ay isang pamamaalam. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Silaw na nakatayo sa itaas ng hagdanan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Silaw, walang awa, walang konsensya, tanging ang malamig, matigas na kinang ng tagumpay. Nagpatuloy sa paglalakad si Dalisay, pababa sa mahabang daanan na nalililiman ng mga puno ng mangga. Hindi siya lumingon. Nang makalabas siya sa malaking tarangkahan, doon lang niya pinakawalan ang isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Isang hiningang may kasamang hikbi. Naglakad siya hanggang sa makarating sa sakayan ng bus. Umupo siya sa isang upuang kahoy, sa ilalim ng isang puno ng niyog. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel. Ang paglubog ng araw ay tila isang paalala ng paglubog ng lahat ng kanyang mga pangarap. Dumating ang bus. Umakyat siya, umupo sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang bus, papalayo sa probinsya ng Luntian, tiningnan niya ang tanawin sa labas. Ang mga bukid, ang mga puno, ang Hacienda del Sol na unti-unting lumiliit sa di kalayuan. Ang lahat ay nawala. Ang trabaho, ang tiwala, ang batang naging bahagi na ng kanyang puso. Sumandal siya sa bintana at doon, sa gitna ng ugong ng makina at ng pag-indayog ng bus, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumuhos. Walang tunog, tahimik lang. Ang bawat patak ay isang salita ng sakit, ng pangungulila, ng kabiguan. Samantala, sa Hacienda del Sol, ang katahimikan ay nabasag. Nang malaman ni Sinag na wala na si Dalisay, na hindi na ito babalik, isang bagay sa loob niya ang sumabog. Sinubukan siyang pigilan ni Silaw, ngunit tinulak siya ng bata. Buong lakas niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto na kanina'y nakalak. Tumakbo siya palabas. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Ang kanyang maliliit na paa
ay halos hindi sumasayad sa lupa. Huminto siya sa gitna ng daanan, doon mismo sa lugar kung saan una niyang narinig ang kwento ng mga dahon. Tumingin siya sa direksyon ng tarangkahan, sa daan kung saan dumaan ang boss. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw. At sa gitna ng papalubog na araw, bumuka ang kanyang bibig. At sa unang pagkakataon, hindi isang garalgal na tunog, hindi isang sigaw na walang laman, kundi dalawang malinaw at nakakakilabot na salita ang lumabas. Tita Silaw, sasakyan! Tita Silaw, sasakyan! Ang dalawang salita ay parang kulog na bumasag sa nangingibabaw na katahimikan sa hasyenda. Ito ay malinaw, ito ay malakas, ito ay puno ng isang taon, ng kinimkim na takot at sakit. Si Amihan, na nooy nakatayo sa may pinto at pinapanood ang paglayo ng anino ni Dalisay, ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa narinig. Tumakbo siya palabas. Doon, sa gitna ng daanan, nakita niya ang kanyang anak, nakatayo, nagsasalita. Nang makita siya ni Sinag, muli itong sumigaw, itinuturo ang direksyon ng tarangkahan. Tita Silaw, sasakyan! Sa isang iglap, ang buong mundo ni Amihan ay huminto. Ang ugong ng hangin, ang huni ng mga kuliglig, ang tibok ng sarili niyang puso. Lahat ay nawala. Tanging ang mga salita ng kanyang anak ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dali-dali siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Sinag. Hinawakan niya ito sa mga balikat. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya rito ang determinasyon. Anak, Sinag, anong sabi mo? Nanginginig na tanong ni Amihan. Pakiulit anak, dahan-dahan lang. Tumingin si Sinag sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim. Si Tita Silaw, sa sasakyan. Masama. Hirap ngunit malinaw na sabi ng bata. Sasakyan. Ang aksidente. Si Silaw. Bigla, sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan ang lahat. Parang isang sirang pelikula na biglang buo at malinaw na umandar. Ang diary ni Tala. May malaking utang si Silaw. Ang pilit na binuksang drawer sa opisina. Ang perpektong kwento ni Silaw tungkol sa mga loan shark. Ang takot, hindi pagtataka. Sa mukha ni Sinag, nang una nitong makita si Silaw. Ang ninakaw na kwintas na napakadaling natagpuan. Ang lahat ng ito ay hindi magkakahiwalay na pangyayari. Ang lahat ng ito ay magkakakonekta. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito manipulasyon. Ito ay isang malawak at desperadong pagtatakip. Naramdaman ni Amihan ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang katotohanan ay napakasakit, napakabigat. Nagkamali siya. Isang napakalaki at nakamamatay na pagkakamali. Hinusgahan niya ang inosente at pinalayas niya ang tanging taong nakatulong sa kanyang anak na muling mahanap ang tinig nito. Isang malalim na pagsisisi ang bumaha sa kanyang puso. Isang pagsisising halos magpaluhod sa kanya. Ngunit ang pagsisisi ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Manang Elma, sigaw niya. Ang boses ay dagundong ng awtoridad na matagal nang nawala. Alagaan ninyo si Sinag. Huwag ninyong hahayaang may lumapit sa kanya. Tumingin siya sa itaas. Nakita niya si Silaw na nakatayo sa may bintana. Ang mukha ay namumutla. Ang maskara ng pagiging biktima ay biglang gumuho. Ang nakikita niya na ngayon ay ang mukha ng purong takot. Manatili ka lang dyan, sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay may bigat. May pag-uusapan tayo pagbalik ko. Tumakbo siya papunta sa garahe habang kinukuha ang kanyang telepono. Mang June, sigaw niya sa kanyang driver. Ihanda mo ang sasakyan.
Ngayon na. Saan po tayo, senyor? Hanapin ninyo ang bus pa Maynila. Ang huling umalis mula sa terminal. Harangin ninyo. Bilisan ninyo. Mabilis pa sa 4:00, pinaandar ni Mang Jun ang sasakyan. Umupo si amihan sa passenger seat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na niya ito maabutan? Ang biyahe ay tila isang walang katapusang habulan. Nilagpasan nila ang mga tricycle, ang mga kabayo, ang mga bukid. Ang tanging nakikita lang ni amihan ay ang mukha ni Dalisay, ang mukha ng pagkabigo, ang mukha ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Ayun, senyor, yung asul na bus, sigaw ni Mang Jun. Sa wakas, in-overtake nila ang bus at hinarang ito sa gitna ng kalsada. Isang malakas na busina ang pinakawalan ng driver ng bus, ngunit hindi ito inalintana ni amihan. Bumaba siya ng sasakyan. Ang mga pasahero sa loob ng bus ay nagtitinginan, nagtataka sa biglaang paghinto. Umakyat si amihan sa bus. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat mukha. Mga mukha ng pagod, ng pagkayamot, ng pagtataka. At doon, sa bandang likuran, sa tabi ng bintana, nakita niya ito. Si Dalisay. Nakatingin ito sa labas, ngunit walang nakikita. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang anyo ay isang larawan ng wasak na pag-asa. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo. Bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Huminto siya sa tapat ng upuan nito. Napansin ni Dalisay ang isang anino. Dahan-dahan itong lumingon. Nang makita siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na agad napalitan ng pag-iwas. Hindi na kailangan ni amihan ng mahabang paliwanag. Ang oras ay mahalaga. Ang kailangan niya ay isang simpleng katotohanan. Tinitigan niya ito na nang diretso sa mga mata, ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagsisisi. Kailangan kong bumalik ka, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyong ngayon lang niya pinakawalan. Para kay Sinag, para sa katotohanan. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Sol ay isang mahabang katahimikan. Nakaupo si Dalisay sa loob ng magarang sasakyan ni amihan, ngunit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malakas na bagyo. Ang mga salita ni amihan sa bus, para kay Sinag, para sa katotohanan, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Anong katotohanan? Anong nangyari? Ang alam lang niya ay ang sakit ng pag-alis at ang gulat ng pagbabalik. Nang pumasok sila sa malaking tarangkahan, ang buong hacienda ay tila naghihintay. Ang mga ilaw sa mansyon ay nakabukas lahat, tila isang entablado na inihanda para sa isang huling dula. Pagbaba nila ng sasakyan, agad na sumalubong sa kanila si Manang Elma. Senyor, si Ma'am Silaw po, nanginginig na sabi ng matanda. Nagpupumilit na umalis. Nag-iimpake na po siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni amihan. Hindi siya aalis, sabi nito. Ang boses ay matigas na parang bakal. Hindi pa tayo tapos. Pumasok sila sa loob. At doon, sa gitna ng sala, nagaganap na ang kaguluhan. Si Silaw, na may dalang maleta, ay pilit na kumakawala sa mga kasambahay na humaharang sa kanya. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng isang kaawa-awang biktima. Ito na ang mukha ng isang hayop na nakulong. Nang makita niya si Dalisay sa tabi ni amihan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at hindi makapaniwala. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw niya, itinuturo si Dalisay. Isa siyang magnanakaw, amihan. Nakalimutan mo na ba? Ang tanging magnanakaw dito, Silaw, ay ikaw. Kalmadong sagot ni amihan. Sa sandaling iyon, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa itaas ng hagdanan. Si Sinag, hawak ang kamay ni Manang Elma. Nang makita niya si Dalisay,
Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Bumitaw siya sa matanda at tumakbo pababa. Isay! Ang pangalan niya. Sinambit sa tinig ng bata. Sa unang pagkakataon, isang salita lang. Ngunit para kay Dalisay, ito ay isang buong kanta. Yumakap si Sinag sa kanyang mga binti. Mahigpit, na tila ayaw na siyang pakawalan pa. Naiyak si Dalisay, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ang pagkakita sa yakap ni Sinag at Dalisay ay nagbigay kay Amihan ng huling lakas na kailangan niya. Ito ang pamilya. Ito ang katotohanan. At ipaglalaban niya ito. Tapusin na natin to, Silaw. Sabi niya, ang tingin ay hindi inaalis sa babaeng nagdulot ng lahat ng kanilang pagdurusa. Wala tayong dapat pag-usapan. Sigaw ni Silaw. Sinusubukang itulak ang kanyang daan palabas. Mga sinungaling kayo. Ginamit ninyo ang bata para siraan ako. Hindi na siya bata lang, Silaw, sabi ni Amihan. Lumuhod siya sa tabi ni Sinag. Anak, kaya mo ba? Kaya mo bang sabihin sa akin kung anong nakita mo nung araw na yon? Tumingin si Sinag kay Dalisay na tumango at ngumiti sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, kaya mo yan. Huminga ng malalim ang bata. Nanginginig pa rin, ngunit buo ang loob. Nagsimula siyang magkwento. Hindi ito perpekto. Putol-putol ang mga salita. May kasamang mga turo at mga galaw. Ngunit para kay Amihan, ang kwento ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Si Mama, saka si Tita, sa kotse, simula ng bata. Nagsisigawan, pera, malaking pera. Naalala ni Amihan ang diary. May malaking utang si Silaw. Tapos, bumaba si Tita. Pagpapatuloy ni Sinag, ang mga mata ay nanlalaki sa alaala. May phone, may sinabi. Tapos, tumingin siya sa amin. Dito na nanginig ang boses ng bata. Yung sasakyan, mabilis. Sobrang bilis. Anong sasakyan, anak? Malumanay na tanong ni Amihan. Yung masamang sasakyan. Sabi ni Sinag, ang boses ay tumaas sa takot. Narinig ko si Tita. Sabi niya, ngayon na. Tapos, bomb. Isang kolektibong singhap ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ang pagnanakaw ay hindi pagnanakaw. Ito ay pagpatay. Napaatras si Silaw. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ng bata. Hindi ba? Tanong ni Amihan, dahan-dahang tumatayo. Kinuha niya ang diary ni Tala mula sa kanyang bulsa. Nakalagay dito ang tungkol sa utang mo. Kinuha niya ang isang folder na kinuha niya mula sa opisina bago dumating si Dalisay. At nakalagay dito ang mga pekeng dokumento ng investment na ginamit mo para lokohin ang kapatid mo. Bawat ebidensya ay isang pader na humaharang sa pagtakas ni Silaw. Bawat salita ni Sinag ay isang kadenang pumupulupot sa kanya. Doon na sumabog si Silaw. Ang lahat ng pag-arte, lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang natira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Oh, sigaw niya. Ang boses ay puno ng lason at inggit na naipon sa loob ng maraming taon. Oo, ako nga. Bakit? Dahil sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong maging anino lang niya. Siya na laging perpekto. Siya na laging bida. Siya na nakakuha ng lahat, ng hasyenda, ng kayamanan, at pati ikaw, Amihan. Tumingin siya kay Amihan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Dapat ako ang naging Tala del Sol. At nakuha ko na sana. Nakuha ko na sana kung hindi lang dumating ang hampas lupang yan. Itinuro niya si Dalisay. Ang pag-amin. Ang huling piraso ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagsisigaw, isang tunog ang narinig mula sa labas. Ang tunog ng sirena ng pulis. Napatigil si Silaw. Napatingin siya sa pinto.
Tumawag ako sa kanila habang nasa daan kami pabalik. Mahinang sabi ni amihan. Tapos na ang laro silaw. 2 pulis ang pumasok sa sala. Ang eksena ay tahimik na ngayon. Ang tanging maririnig na lang ay ang paghagulgol ng isang talunan. Habang pinupusasan si Silaw at inilalabas ng mansyon, hindi na siya tiningnan pa ni amihan. Ang kanyang buong atensyon ay nasa 2 tao na ngayon sa gitna ng sala. Ang babaeng nagbalik ng tinig sa kanyang anak at ang batang nagbalik ng katotohanan sa kanilang buhay. Ang kanyang bagong pamilya. Sa paglipas ng mga buwan, ang Hacienda del Sol ay unti-unting nagbago. Tila isang panaginip na lamang ang lahat ng bigat at kalungkutan na dating bumabalot dito. Ang mga pader na dati nangungusap ng pighati ay ngayon ay sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang hardin na dati pinabayaan ay muling namumukadkad sa iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang tunog na madalas nang maririnig sa buong kabahayan, ang halakhak. Mas mataas, Papa! Mas mataas! Ang masayang sigaw ni Sinag ay umaling-awngaw sa hardin. Nakaupo ito sa isang duyan na isinabit ni amihan sa isang malaking sanga ng puno ng akasya. Sa likod niya, marahang itinutulak ni amihan ang duyan. Isang tunay na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Mula sa beranda, pinapanood sila ni Dalisay. Isang tasa ng mainit na tsokolate ang hawak sa kanyang mga kamay. Hindi na niya suot ang uniforme ng isang kasambahay. Ang suot niya ay isang simpleng bestidang bulaklakin. Isang bagay na pinili niya para sa sarili. Hindi na siya isang tagapag-alaga. Siya ay bahagi na ng tahanan. Siya ay nasa tahanan. Ang kaso ni Silaw ay natapos na. Nahatulan siya hindi lang sa pag-orkestra sa aksidente ni Tala, kundi pati na rin sa maraming kaso ng pandaraya sa kumpanya. Isang mahabang panahon ang ilalagay niya sa kulungan. Isang nararapat na kabayaran para sa lahat ng kanyang kasalanan. Mama Isay, tingnan mo, para akong lumilipad. Sigaw muli ni Sinag. Ang tawag na yon ay hindi na kailanman nabigong magpadala. Ngang init sa puso ni Dalisay, ngumiti siya at iwinagayway ang kanyang kamay. Mag-iingat ka, anak. Lumapit si amihan sa kanya sa beranda. Iniwan si Sinag sa pangangalaga ni Manang Elma. Inabutan siya nito ng isang tasa ng kape. Umupo ito sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang magkadikit. Ang ganitong mga sandali ng tahimik na pagsasama ay naging kanilang wika. Ang sabi ng mga agronomist, magandang panahon na raw para magtanim ng mga bagong puno. Sabi ni amihan, ang tingin ay nasa malawak na lupain ng hacienda. Talaga? Sagot ni Dalisay. Anong puno ang itatanim natin? Tumingin si amihan sa kanya. Ang mga mata nito, na dati puno ng sakit at pagdududa, ay ngayon ay puno ng isang malalim at payapang pagmamahal. Gusto kong itanim natin ang isang puno na magsisimbolo sa ating tatlo, sabi niya. Isang puno na lalago at magiging matatag tulad natin. Kinuha niya ang kamay ni Dalisay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ang kamay ng isang lalaking nagtatrabaho, ngunit ang hawak nito ay ang pinakamalambot na bagay na naramdaman ni Dalisay. Dalisay, panimula niya, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Alam kong marami akong pagkukulang, marami akong pagkakamali. Hinayaan kong lamunin ako ng galit at sakit, at sa proseso, muntik na kitang mawala. Umiling si Dalisay. Naiintindihan ko, Ann. Hindi. Pagpipilit niya. Kailangan mong marinig ito. Pinalayas kita. Hindi ako naniwala sa'yo. At iyon ang pinakamalaking pagsisisi ng buhay ko. Pero binigyan mo pa rin ako ng pangalawang pagkakataon. Binigyan mo kami ni Sinag ng pangalawang pagkakataon. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hindi ako mag-aalok sa'yo ng isang grandiyosong kasal o ng kayamanan, Dalisay. Ang inaalok ko sa'yo ay iyang aking sarili.
ang basag kong puso na unti-unti mong binubuo. Ang alok ko ay isang pangako. Isang pangakong bubuo tayo ng isang pamilya, hindi sa abo ng nakaraan, kundi sa pundasyon ng katotohanan, pagtitiwala at pagmamahal. Ang mga luha ay muling bumalong sa mga mata ni Dalisay. Ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Oo, amihan, bulong niya. Oo, kinahapunan, sa isang maliit na espasyo sa hardin na kitang-kita mula sa bintana ng kwarto ni Sinag, silang tatlo ay nagtipon. May isang maliit na butas na hinukay si amihan. Sa tabi nito ay isang batang puno ng narra. Okay, champion, sabi ni amihan kay Sinag. Tulungan mo si Mama Isay na ilagay ang puno. Magkasamang binuhat ni Dalisay at Sinag ang maliit na puno at maingat na inilagay sa butas. Pagkatapos, si amihan naman ang kumuha ng pala at dahan-dahang tinabunan ng lupa ang mga ugat nito. Ang bawat isa ay may ginawa. Ang bawat isa ay may ambag. Isang pamilyang nagtutulungan. Nang matapos, tumayo silang tatlo at pinagmasdan ang kanilang ginawa. Isang maliit, payat na puno na nakatayo sa gitna ng hardin. Isang simbolo ng kanilang bagong buhay. Niyakap ni amihan si Dalisay mula sa likod, habang si Sinag naman ay yumakap sa kanilang mga binti. Magkakasama silang nakatingin sa puno, sa hasyenda, sa kanilang kinabukasan. Alam mo ba? Bulong ni amihan sa tainga ni Dalisay. Ang kanyang hininga ay mainit at naghatid ng kilig sa buong katawan nito. Ano yon? Ang pangalan ng lugar na ito ay Hacienda del Sol, Hacienda ng Araw. Pero sa loob ng isang taon, walang araw dito. Puro na lang ulap at dilim. Humigpit ang yakap niya. Tapos, dumating ka. Tumingin siya sa mga mata ni Dalisay. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga titig. Ikaw ang nagbalik ng araw sa Hacienda del Sol. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, isang ngiti ang kanilang pinagsaluhan. Isang nangiting puno ng pangako, puno ng kapayapaan, at puno ng isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa paghilom, pagpapatawad sa sarili, at pagbuo muli ng mga pangarap mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Natutunan natin na kahit gaano pa kadilim ang isang kasinungalingan, ang liwanag ng katotohanan ay palaging maghahanap ng paraan upang sumikat. At higit sa lahat, ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ng isang pusong handang mag-aruga. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Dalisay, amihan at Sinag. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at aral. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam Love Kilig TV!